you are, and so are we. Hallelujah, hallelujah. Itaas lang ho natin ang ating kamay sa Diyos na umibig at nagmahal sa buhay po ng bawat isa po sa atin, na hindi kayang sukatin ng kahit sino man. Sa napakayamang biyaya at pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, kami pa, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umagang ito, sapagkat kaming hindi karapat-dapat ay pinaging dapat mo. Kaming makasalanan ay iyong pinaging banal. Kaming patungo sana sa dagat-dagatang impyerno ay binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, sapagkat ang pagkakaroon po namin ng buhay na walang hanggan, ang puhunan ay ang buhay mismo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Sa pagdiriwang po namin sa huling linggo ng buwan ng Pebrero, sa pagdiriwang namin ng tunay na pag-ibig at pagmamahal sa iyo, bagamat hindi po sa buwan lamang ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay, hayaan mo, Panginoon, sa lugar na ito, minsan pa, ibaba mo ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal, at kaming lahat, O Diyos, minsan pa'y maramdaman namin ang pag-ibig na kahit kailanman ay hindi namin pwedeng maramdaman magmula sa tao. Pag-ibig na kahit kailanman ay hindi namin pwedeng makuha sa anumang bagay mayroon sa mundong ito. Pag-ibig na tanging sa iyo lamang nagmumula. Pag-ibig na tanging sa iyo lamang matatagpuan. Hayaan mo po, Diyos, sa umagang ito ang dalangin namin. Patuloy mo pong yakapin ng iyong pag-ibig at pagmamahal ang buhay ng bawat isa po sa amin. Tama, Panginoon, ang iyong salita. Ang makakaramdam lamang ng tunay na pag-ibig at pagmamahal mo ay ang mga taong naramdaman at naunawaan, napagtanto, nagkaroon ng realization na sila'y makasalanan. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, as we stand before you, Lord, acknowledging the truth that apart from you we can do nothing, forgive us, Lord, from all our sins, O God, from all our trespasses, O God, from all our wickedness. Forgive us, O Lord. Cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Hugasan mo kami ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, ang dugong banal, at kaming lahat ay gawin mong karapat-dapat. Damitan ng katuwiran ng aming Panginoong Jesucristo, upang kami, Panginoon, sa umagang iti makapag-alay ng tunay na pagsamba, ng tunay na pagdakila sa iyong pangalan, ng tunay na pagluwalhati, at huwag masayang ang araw na ito na hindi namin naibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan. Maraming pong salamat, Banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang malayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang maging tagapagturo sa umagang ito. At ang lugar na ito punuin mo minsan pa ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal at ng iyong kapangyarihan. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa iyo, lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen and Amen. Mas malakas ho palakpak sa ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise the Lord. Makakaupo tayong lahat sa umaga pong ito. Isa ho mapagpalang umaga po sa bawat isa ho sa atin. At ito po ang ating huling araw ng sa buwan o huling linggo sa buwan ng Pebrero. At ang atin pa rin hong pinaka-main topic ay Revival, a Call to Passionate Love. Minsan pa nga ho natin basahin. 1, 2, 3, go. Revival, a Call to Passionate Love. Pwede ho bang ang lahat? 1, 2, 3, go. Minsan pa ho, mas malakas po dyan. Revival,
A call to passionate love. Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? Praise God. This morning po, ang atin hong topic at pag-aaralan, at nais ko hong dumako kaagad ron dahil medyo may teaching approach po tayo this morning. Ang ating pinakatema ay how the love of God works in us. Napakarami na ho nating narinig na teaching and preaching about love. But this morning ay ang pinaka-topic natin, how the love of God works in us. Paano nga ba ang pag-ibig ng Diyos ay gumagalaw, kumikilos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At hindi po simpleng bagay, sapagkat mahalaga maintindihan natin at maunawaan po natin nang sa gayon, ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos magamit ho natin talaga in everyday life ng atin hong buhay. Nais ko basahin natin sandali ang unang 1 of 1 John chapter 4, verse 16 up to verse 19. 1 John chapter 4, verse 16 up to verse 19. NIV translation po ang ating ginamit. And so, we know and rely on the love God has for us. God is love. Everybody say, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us. Everybody say, complete among us. This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Everybody say, in this world, we are like Jesus. Verse 18 and 19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Everybody say, perfect love drives out fear. Because fear has nothing to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Sabihin po natin lahat yon. Pwede bang pakbasa natin lahat? We love because He first loved us. Let God bless the reading of His Word. Ang salita po ng Diyos ay mismong salamin at maliwanag na katotohanan ng mensahe po ng salita ng Diyos ng Biblia na ang pag-ibig ay mula sa Diyos dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kapag binalikan ho natin yung mga binasa ho natin kanina, ang sabi po riyan, and so we know and rely on the love of God as for us because God is love. And whoever lives in love, lives in God. Sino bang nabubuhay sa pag-ibig? Nabubuhay sa Diyos. And God in them. Maging ang Diyos sa kanila din buhay. And this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Ang pag-ibig ng Diyos dapat makumpleto sa buhay ng bawat isa po sa atin sa pamamaraan ng pamumuhay, sa pag-ibig sa salita ng Diyos, sa pag-ibig din naman mismo sa pag-ibig ng Diyos at sa Kanya mismo na kung saan ay umibig at nagmahal sa buhay po ng bawat isa ho sa atin. Wala pong tinatawag na pagkatakot sa tunay na pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, walang pagkatakot sa tunay na pag-ibig. But perfect love drives out fear. Andito ho ba si Mea? Nasa Matungaw? Nasa Matungaw o absent lang? Andyan ba? Wala. Wala. Kasi pinakabisado ko sa kanya yung isang song na supposed to be aawitin sana ng Sabado. Akala ko yung gathering ng mga couples and singles ay kahapon. Kaya ho ako ay nagpa-practice sa kanya ng isang song na one of our favorite song ni Sandy Patti. At lagi ko hong inaawit dito yung ilang portion doon na binabanggit doon na in His love, there's no need to run, no need to be afraid. In His love, there's a place where you can always watch the world go by. If the world is a sea of trouble, you can always rise above if you know that you are safely in His love. Pero mas bagay ho yan sa boses ni Meye. Sa chorus po, ang binanggit po ay ganito doon sa lyrics. His love is never far away,
yet sometimes hard to see. If we would take the time to pray, His love will flow through you and me. Tinatagalog ho yan sa DCAS, di ba? Kay Jesus, walang pagkatakot at pangangamba. Sino nakakapakinig niyan kapag kayo ho ay nakikinig pa ho ba kayo ng radyo? Uso pa ho ba ang radyo sa inyong lugar? Alam niyo, yung song ho na yan ay napakaganda kasi sometimes hindi rin natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil hindi naman tayo talaga nagpe-pray. Ang susi pala talaga para maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos ay prayer. Just pray. Sa panahong ikay bigat na bigat ang pagsubok, problema, at sa tingin mo ay para bang hindi yata sapat ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, para maramdaman ho natin, just pray. Pero tama po si Sandy Pati sa pag-ibig ng Diyos, pwede mong pagmasdan ng mundo na papunta na sa kawalan, pero panatag ka pa rin at payapa sapagkat alam mong secured ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. At sa pag-ibig din po ng Diyos ay hindi kinakailangan magmadali daw. Hindi kinakailangan na no need to run, no need to be afraid. Dahil alam po natin na kapag handyan po ang Diyos na umibig at nagmahal po sa atin, may peace of mind ho tayo. Tama po ba ako? May kapayapaan ang isipan at ang puso po natin na napupuno ng kagalakan amidst trials and persecutions, amidst turmoils of life, amidst tribulations, or ano pa mang pong sitwasyon na meron ho tayo. Napakaganda ho dahil tama ho ang sinabi ng 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Pagka ang pag-ibig ng Diyos totoong naramdaman ng isang tao, wala na pagkatakot. Mamaya mapapag-aralan natin. Ano ba yung pagkatakot na binabanggit dyan? Bakit sinasabing wala ng pagkatakot pag kami tunay na pag-ibig tayo naramdaman yung perfect love ng ating Panginoon? Sabi ho ng John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. John 15:13 ng NIV translation. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So wala nang ihigit pang pag-ibig at pagmamahal sa isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At bawat isa sa atin, tayo ho'y naniniwala ng ialay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin, tayo ho ay hindi nga lang ho kaibigan ang pagkaturing Nang tanggapin natin siya as Lord and personal Savior ng ating buhay, sabi ng John 1:12, tayo po ay naging anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Gusto kong basahin natin ang sabay-sabay ang next slide. 1, 2, 3, go. God is working in the progress while we are in the process. Pwede bang pakibasa na ho natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go. God is working while we are God is working in the progress while we are in the process. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos po ay gumagawa progresibo behind the scene, nakikita man natin hindi, nararamdaman man natin at hindi, pero gumagawa ho sa buhay po ng bawat isa po sa atin, habang ang bawat isa naman sa atin ay dumadaan sa proseso ng buhay. Andyan po ba tayo? Ganito ho, gumagalaw at kumikilos ang pag-ibig po ng Diyos, na maraming inaayos na bahagi sa ating buhay na akala lang natin ay salitang pag-ibig at pagmamahal. Pero hindi natin alam, sa lahat pala ng aspeto ay merong inaayos ang Diyos. At ngayong umaga ho ay mapapag-aralan po natin yan. So ang gandang tingnan that God is working in the progress while we are in the process. Habang ako pinag-aaral ng mensaheng ito, ito ho ang inilagay ng Diyos sa aking puso. That God is working in the progress while we are in the process. Church, gusto kong sabihin sa inyo, hindi nauuna at nahuhuli ang Diyos. Ang Diyos po'y gumagawa, nakikita man natin hindi, nararamdaman man natin at hindi, pero sa panahong tayo po ay nakalagay sa proseso ng ating buhay. From, sabi nga po natin, meron 3 stages ang Christian life. The first one ay yung tinatawag po nating justification, that you are justified by faith,
nang tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, ikaw ay pinawalang sala sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kagaya ni Abraham na itinuring na matuwid because of his faith. Tama po ang Romans 1:17, from glory to glory, from faith to faith. Tama din po ang Ephesians 2 verse 8 and verse 9. Bawat isa sa atin nabuhay sa pananampalataya, nanalig tayo't nanampalataya, kaya yung biyaya ng kaligtasan natanggap po natin dahil naniwala po tayo sa atin hong Panginoon. Amen? Kaya tama din po si Pablo, nang magsimula ang kanyang buhay sa Christian life, nagsimula ding mamatay siya sa kanyang sarili at mabuhay na lamang para kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya niya, Galatians 2:20. So tama po, God is working in the progress while we are in the process. Ang sabi ng Philippians 1:6, that He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of our Lord Jesus Christ. And Philippians 1:6 wasn't only about completion on the last day, but about progress today as well. Listen carefully. Ang Philippians 1:6 po ay hindi lamang po kakumpletuhan sa huling panahon na para bang mag-iintay na lang tayo ng huling panahon darating si Jesus. Hindi po but it is about the progress today as well. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ibig sabihin, siya na nagpasimula ng mabuting bagay, siya ang lulubos nito hanggang sa kanyang muling pagparito. So mayroong pagitan. Magmula sa pasimula, hanggang doon sa kanyang muling pagparito, siya ang lulubos ng kanyang pinasimulan along the line. Sa pagitan ho nito. So he who began a good work in you will be faithful to complete it. Magiging matapat na kukumpletohin ang lahat ng bagay hanggang sa kanyang muling pagparito. So merong daraanan, merong tinatawag na process, merong tinatawag na journey. Kaya ang gifts and call of God are irrevocable without repentance. Ibig sabihin, nang tawagin ka ng Diyos, kahit paano gawin mo, ibabalik at ibabalik ka ng Diyos sa Kanya pa rin. Why? Kahit ano gawin mo, sapagat ang Diyos ang tumawag sa iyo. Iyon ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos. Kukumpletohin niya hanggang sa huling panahon. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Kabisado niyo ho yan, di ba? He who began a good work in you, He who began a good work in you, kabisado niyo yung chorus, will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the works will be faithful to complete it in you. Ang ganda ho, ano? Siya na nagpasimula ng mabuting bagay, siya ang lulubos nito hanggang sa kanyang muling pagparito. So, alam niyo po ba, na bahagi po iyon ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na may kinukumpleto po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po ni Marshall Segal, God, by His unrivaled infinite power, will one day remedy everything wrong about you. Sabihin niyo po sa inyong katabi, one day, God will remedy everything wrong about you. Naniniwala ho ba kayo na kung ngayon ho ang daming kahinaan at kakulangan na hindi nyo ma-overcome, do you believe isang araw magugulat ho kayo na overcome nyo na ho yung kahinaan nyo na yon? Palakpakan natin sandali ang Lord. Tama ho si Marshall Segal. God, by His unrivaled infinite power, will one day remedy everything wrong about you. So yung hindi natin kayang baguhin sa ating sarili, kayang baguhin ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Yung hindi natin kayang baguhin sa ating sarili. Sapagkat ito po ay napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin dahil akala ho natin ang Diyos ay walang proseso Meron ho talaga Ang sabi ng Romans 8:28, kabisado natin, King James Version, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Take note the word, to them who are the called according to His purpose. Itong verse na ito ay hindi para sa mga hindi tinawag, kundi para sa mga tinawag na ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. So pag titingnan natin ang verse na ito, lalo na sa Tagalog, ang Diyos ang unang gumagawa, hindi tayo. At ang paggawa ng Diyos, ang kasama niya, yung mga nagmamahal sa Kanya. So, meron hong proseso ho talaga at may progress din po na ginagawa ang Diyos. Habang tayo nasa proseso, may progresong ginagawa ang Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin.
Ano yung progress na yon? Paano gumagawa ang Diyos sa process? Sabi ng Philippians 1 verse 9 and verse 10, and it is my prayer that your love may abound more and more. Everybody say, your love may abound more and more. With knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. Tingnan niyo po yung role ng love dito. And it is my prayer that your love may abound more and more. Pag nag-abound, lumago, ang kasama ay with knowledge and all discernment. Lahat ng kaalaman. Yung nadidiscern mo lahat ng tama at mali, so that you may approve what is excellent. Nalalaman mo kung ano tama at mali, para kung ano yung tama, pinaka, the best. Yun yung i-approve mo. Yun yung gagawin mo. Yun yung i-apply mo sa buhay mo. And so, be pure and blameless for the day of Christ. So, yun ho pala ang Philippians 1:6 na tinukoy sa verse 9 and verse 10 na yun pala ang trabaho ng Diyos habang ikaw ay nasa proseso. Yung pag-ibig na yun, lumago ng lumago. Yun ang prayer ni Pablo. Magkaroon ng knowledge and discernment so that ma-approve natin kung ano yung ano ang pinaka-the best, ano ang pinaka-mainam. Pag nangyari yun, na itatama ang buhay, na itatama ang mali, so nagiging malinis po ang buhay po natin. Hanggang maging blameless tayo for the day of Christ. At pag nangyari po yon, prepared ang church. Ephesians 5:27. Ano ang sabi po ron? Excuse me po. Sa Ephesians 5:27, isang radiant church, isang glorious church, na ihahandog ni Jesus sa Father, para sabihin, heto po ang tunay na church, without spot, without wrinkles, blameless. Iyon ho ay gagawin lamang ng ating Panginoon Kristo kapag po yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin ay tumarabaho. Kaya ho tama ang Galatians 5 verse 6 faith worketh by love. Ang pananampalatayang walang pag-ibig, baliwala. Mamaya ho'y makikita natin. Kasi ang pananampalataya dapat tumatrabaho, kumikilos at gumagalaw na may kasama at kaakibat na pag-ibig at pagmamahal. So kung ang pananampalataya lang at walang love, baliwala. Maraming pwede matisod sa atin. Dahil baka ang pakiramdam nila, tayo lang ang banal at sila hindi. Marami po pwede hong mawala dahil ang pakiramdam nila para ikaw lang ang tama at sila lagi ang mali. Dahil ang alam lang natin may pananampalataya tayo at ligtas tayo at nagmamalaki tayo, nakalimutan natin i-extend ang pag-ibig at pagmamahal sa mga taong makasalanan din naman. Nariyan pa ho ba tayo? So napakahalaga po nun. It is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ. So, pag titingnan ho natin yan, napakaganda po niyan, si Pablo po ang nagbanggit niyan, sundan po natin si Pablo sa Philippians 4 verse 8 ng New King James Version. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Kapag ang pag-ibig ay lumago, nag-abound more and more, meron tayong knowledge and discernment, ma-approve natin what is excellent. Kapag nangyari yun, ito pong Philippians 4:8 ang magiging batayan. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things. Dito ka dapat nakapokus yung isipan mo, puso mo sa mga bagay na mga totoo, mga bagay na mga kagalang-galang, mga bagay na makatarungan, mga bagay na patas, malinis, bagay na kaibig-ibig, mga bagay na magaganda pong mga balita at pag-uugali. Hindi yung mga pangit. Ang topic ni Pastor Dino yan eh. Huwag yung bad news, dapat good news naman. Kung magbibiro ka lang din daw, mas mainam na rin yung good news kaysa sa bad news. Maganda ho. Bakit? Kasi dapat dito nakapokus ang mga mananampalataya. Kapag alam mo kung ano tama, doon ka magme-meditate. Lumalago ang pag-ibig mo. Nagiging balansyado ang pagtanaw. Hanggang sa maramdaman ng mga tao sa paligid mo,
Na hindi parang ikaw lang ang holier than thou, na parang ikaw lang ang pasado sa Diyos at ang iba ay hindi. Ang church, ang GIL Church ay ipinagmamalaki po nating isa sa church at iglesia po na kung saan ay totoo pong full gospel, a Christ-centered church. Pero hindi ho natin sinasabing tayo lang ho ang ligtas at magaling at tayo lang ho ang okay. No, amen? Marami ho tayo mga hindi kilala. Noong isang araw ako ay nagbabrowse sa internet. Nakakatuwa ho eh. Meron ho isang author na mamaya ho meron ako isang kinuhang part po sa kanyang sinulat. Nakakatuwa ho yung kanyang buhay at yung buhay ng kanyang mga kasamahan. Simple ang lokasyon, bulubundukin, at talaga ho hindi kumpara ho sa atin, mas maganda po yung lugar ho natin. Pero habang binabasa ko po yung kanyang panulat at habang binabasa ko po yung kanyang ministry, na-amaze ako. Ang sabi ko sa Lord ay, totoo nga Lord, ang dami ho talagang mga anak ka na hindi namin kilala, na napakagagaling at talagang ang buhay ay huwaran. Ilan lang po pala kami talaga sa kabilang doon sa mga taong napagkatiwalaan mo. So hindi ho po pwedeng ang dating parang tayo ang pinakamagaling. Andyan pa ho ba tayo? Hindi ho ang tingin natin sa ating sarili para ho bang tayo lang ang pasado. Kaya minsan ang pag-ibig hindi maramdaman. Dahil ang pakiramdam ng mga tao sa paligid natin, tayo lang okay. Pakisabi mo sa katabi mo, okay ka din kapatid. Sabihin, balikan nyo nga ho yung nagsabi sa inyo. Baka ho iba sabihin na ikaw hindi okay. So, pumasok si Pablo sa mas malalim na kahulugan ng pag-ibig para maintindihan natin. 1 Corinthians 13, 1-3. Pagpaumanhin niyo po kung ba't napakarami ko pong talata na binabanggit sa bandang una, sapagkat maikli lang ang pinaka-climax natin ang pinaka-body ho ng ating topic. Pero pag ito hindi natin naintindihan, hindi natin maintindihan yung simpleng bagay po na yon. Ang sabi ni Paul, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, tingnan niyo po and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Kahit ako ay merong pananampalatayang kayang magpatinag ng bundok, pero kung wala naman akong pag-ibig at pagmamahal, wala rin akong kabuluhan. Ang sabi po ni Paul, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, kung maibigay ko man ang lahat ng aking ari-arian sa mga may hirap at sa mga taong nangangailangan, at ibigay ang aking katawan sa paglilingkod para ako'y magmayabang, but do not have love, I gained nothing. Wala rin pala yun. Kahit ibigay mo ang lahat-lahat, baliwala kapag ang pag-ibig ang nawala na bahagi ng ating pananampalataya at pagdilingkod. Madalas so natin ito marinig, pero meron ho akong gustong i-drive na mensahe sa bawat isa ho sa atin. Mahalagang maintindihan po natin na ang pag-ibig pala ay may ginagawa, kinukumpleto ang ating buhay relasyon sa Diyos. Na kung papaanong ang Panginoon Jesus ay konektado sa God the Father at sila iisa, ang sabi niya dapat yung pag-ibig mo na meron ka din ay manaog din naman at maramdaman ng mga taong kumikilala sa akin. Mga taong dinala mo din naman sa aking paanan. Pero ang anumang uri ng pananampalataya at paglilingkod na walang pag-ibig, baliwala. Magsimula po tayong mag-aral. 1 John 4, 7-8 ng NIV translation. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Tingnan niyo po, dear friends, let us love one another. Mga kapatid, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Awit din ho uli ito Alam niyo ba awit na ito? Mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Kabisado niyo ho yan? Kapag wala ho kayong alam na awit, wala kayong alam na maraming talata ng Biblia. Sapagkat ang awit nung araw ay halos kinuha mismo sa actual verse of the Bible.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Dahil ang pag-ibig ay galing sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, nakakakilala sa Diyos. At yung hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ngayon, kung ganun pala ang prinsipyo, paano nga ba tumatrabaho, gumagalaw ang salita ng Diyos sa buhay po natin? Paano nga ba ito nagbabago? Ano nga ba ang ginagawa nito? Na madalas, ang alam lang natin, banggitin natin na it is about God's love, mahal kita para sa Panginoon, maglilingkod ako kasi mahal ko ang Diyos. Pero tingnan po natin how the love of God works in us. How the love of God works in us. First, the love of God help us to live through Him. Okay, listen. Pastor, very basic, yes. Pero basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The love of God help us to live. Ano ibig sabihin ng help us to live through Him? Unawain po natin. John 17, 25 to 26 na NIV translation. Righteous Father, si Jesus ang nagpe-pray. Though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and I will continue to make you known in order. Everybody say, in order. In order that the love, gusto ko kayo marinig, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Tingnan niyo po, ba't sinasabi po na the love of God help us to live through Him? Help us to live through Him, referring to our Lord Jesus Christ. Ito ho ang prayer ni Jesus. Righteous Father, though the world does not know you, kahit hindi ka, Ama, kahit hindi ka kilala ng mundong ito, pero kilala kita. And they know you that you have sent me, referring to the disciples. At kilala ka nila na nagsugo sa akin. I have made you known to them. Ginagawa ko, ipinapakilala kita sa kanila, and will continue to make you known, at magpapatuloy na maipakilala kita sa kanila in order nang sa gayon, ang pag-ibig na mayroon ka ay mapa sa kanila, at ang aking sarili din naman ay mapa sa kanila din naman. My beloved brothers and sisters, hindi ho madaling sabihin na ang pag-ibig ng Diyos ay tumutulong sa atin to live through Him. Kasi pag binasa natin yung mga talatang ito, ay nagpapatunay lamang na first, si Jesus at ang Father ay united. Ibig sabihin, walang problema ang relationship. Okay. Living through Him, mahalaga hong tingnan din natin yung ating vertical relationship at horizontal relationship. Ibig sabihin, titingnan mo din yung relasyon mo sa Father, sa Diyos, titingnan mo din man yung relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Are you okay? Okay ka ba sa kanila? Kung hindi, mahirap ho at hindi ganun kadali intindihin na mabuhay through Him. At si Jesus, ang trabaho niya, ipinapakilala niya pa yung pag-ibig ng Diyos Ama sa mga disipulo at patuloy pa niyang ipapakilala nang sa gayon, ang sabi ni Jesus, ikaw mismo mapa sa kanila. Ibig sabihin, makilala ka ng tuloy at ako din sa kanila. Ano ang ibig sabihin? Deeper relationship ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Living through Him ay hindi ho ganun kasimple. Sapagat ang tinutukoy mas malalim na relasyon that no matter what happen in this world, tatayo kayong magkasama ng Diyos dahil sa pag-ibig na meron po siya sa iyo at sa akin. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? Tingnan niyo po ang Romans 8:37 to 39 ng NIV translation. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Bakit ho tayo naging more than conquerors? Through Him who love us. Hindi naman tayo more than conquerors kung walang umibig at nagmahal sa atin. For I am convinced that neither death, nor life,
neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. No one can separate. Walang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ibig lang sabihin, yung pag-ibig na yon ang pinakasusi at glue natin sa Diyos na hindi tayo mahiwalay. Na hanggat naiintindihan natin, naunawaan po natin, na inibig tayo ng Diyos at minahal ng higit pa sa kung ano ang meron sa atin dahil hindi naman talaga tayo karapat-dapat at wala naman talagang any credentials ng ibigin tayo at mahalin ng Diyos. Pero ginawa ng Diyos sa ibigin tayo at mahalin. Kaya maging ang pintuan ng impyerno ay hindi tayo pwedeng ihiwalay sa Kanya. Imagine that, kung gaano ka-powerful ang love of God. Napaka-very powerful. That even the gates of hell cannot separate us. That even the works of darkness in high places, not even heights, not even depths, cannot separate us from the love of God. Kahit nga yung nakedness na tinukoy ng verse 34-35, kahit nga yung sword, kahit nga yung tinatawag na famine, lahat ng kakulangan, hindi kayang ihiwalay ang bawat isa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Imagine that, how powerful the love of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. How powerful the love of God. Very powerful because even the gates of hell cannot separate us from the love of God. Pwede bang palakpakan natin sandali ang Lord? So pag sinabing mabubuhay tayo living through Him, through the love of God, ibig sabihin dapat more than conquerors ka. Sapagkat maging ang lahat ng gawa ng plano ng kaaway sa kalaliman at kaitaasan ay hindi pwedeng maghiwalay sa atin. Tinukoy nga lahat ng principalities eh. Not even demons nor angels cannot separate us. Imagine that, kung gaano ka makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ho sa atin. Basic na basic naman. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Imagine that, because of God's love, inagaw ka ng Diyos, papunta ka ng impyerno, inagaw ka ng Diyos para maging papuntang langit, because of God's love. Imagine that. So, ganun ka-powerful. So, living through Him, meaning to say, dapat we are more than conquerors. Amen? Wala dapat talunan na Kristiyano kapag tunay ang pag-ibig na naramdaman mo na galing sa Diyos, hindi ka dapat talunan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. 1 John 4 verse 9 and 10. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Everybody say, so that we might live through Him. In this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Napakaganda ho, no? Ang bawat isa ho sa atin, yung pag-ibig ng Diyos nag-manifest sa bawat isa sa atin nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamuhay tayo at mabuhay sa pamamagitan lamang niya. So lahat ng batayan ng uri ng buhay ng mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay dapat ang batayan ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus ay matagumpay, wala dapat nakatalunan. Dapat ang bawat isa sa atin ay hindi pwedeng iguho o igupo ng anumang uri ng mga palaso at gawa ng kaaway. Sabi ng 1 John 4:16, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. Tingnan niyo po ang principles ng formula. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And whoever abides in love, abides in God. Yung nananatili sa pag-ibig, nananatili sa Diyos. And God abides in... pag ang Diyos nag-abide sa atin dahil nabuhay tayo sa pag-ibig at pagmamahal niya, at ang Diyos ay nabuhay din po sa atin, wala na hong tatalo. No one. Sabi ho ng Romans 8:31 and 32, if God is for us, no one can be against us. So malinaw ang turo ng salita po ng Diyos na kapag ang Diyos ay nasa atin ho, ang pag-ibig niya
nabuhay tayo sa pag-ibig niya, nabuhay tayo at nanatili tayo sa Kanya, sa pag-ibig at sa Kanya mismo, ang Diyos mananatili rin sa atin, parang yung sinabi ng Jesus, no? In John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be done to you. May formula ang Diyos May formula. Kapag ginawa ho natin yon, walang pwede makapagpagupo ng ating buhay pananampalataya, tatayo tayong matatag kasi nabubuhay tayo through Him who love us. And through Him, we are more than conquerors. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Pangalawa, how the love of God works in us. The love of God changes us. How? Paano, Pastor? The love of God changes us. Church, ang pag-ibig ng Diyos hindi lang ibinigay niya at naramdaman natin para lang iligtas tayo. No, amen. Sabi ni Reverend Ed Arcton, The Power of God's Love Working Inside Us, in his article and book, God doesn't change you so that He can love you. Hindi ka babaguhin ng Diyos para mahalin ka niya. Kasi ang tao ganon. Bago ka mahalin, dapat magbago ka muna. God doesn't change you so that He can love you. God loves you in order to change you. Kaya tayo inibig at minahal ng Diyos para magbago tayo. Imagine that. Magkaiba prinsipyo Sa mundong ito, iibigin ka ng tao pag nagbago ka at umayong ka sa gusto niya. At pag ikaw ay kumalaban sa kanya, lahat gagawin para lang ibagsak ka. Ganon ang tao May pamantayan. Kaya kitang mahalin at ibigin kapag umayong ka sa gusto ko. At pag hindi ka umayong sa gusto ko, hindi kita kayang ibigin at mahalin. Hindi kita kayang tanggapin. Pero ang Diyos, iba. Minahal tayo at inibig ng Diyos para tayo ay magbago. God's transforming power of His love makes this change possible. So, ito'y ginagawa at tinatrabaho ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yung tinatawag na transforming power of God's love. Iyon ang ginagawa ng Diyos. 1 John 4:16-17, balikan po natin yan, NIV. So we know and rely on the love God has for us. Everybody say, rely. Hindi naman ho tayo, honestly, hindi naman talaga madaling ibigin ng taong hindi ka ibig-ibig. Tama ho ba ako? Yung taong kinakainasan mo, madali ho bang ibigin? Tell me. Ho? Madali? Madaling tanggapin? Hindi naman Di ba? Sa magkakamag-anak, magkakapatid, hindi na iiwasan. Iisang pamilya, iisang lugar, iisang compound. Kaya nga ho kami sa Bangon ng Pilipinas at ang pinag-uusapan na ay illegal aspects na. Lagi ho natin sinasabi na mas mainam na hindi ka nakatira sa bahay o compound ng biyanan mo. Sorry ho kung mayroong nakatira dito. Please don't get me wrong. Because ang pinaka-safest ay ang nakabukod. Mahirap magkahulihan talaga na ugali. Ngayon, okay. Bukas, okay. Sa ikatlong araw, okay. Nawala lang tsinelas. Ay, na-impyerno na buhay sa buong compound. And this is the reality. Kaya nga kahit sa batas, sa konstitusyon, basahin niyo po. Kung kayo ho ay nakatanggap ng talagang totoong counseling sa marriage, kung kayo nagpapakasal, or kung kayo totoong dumaan sa munisipyo at may nag-counsel sa inyo ng tama, kasi hindi lahat, sorry ho. Kahit ako naka-live, totoo naman. Yung iba mabayaran lang okay na. Kahit ito sa munisipyo, tinuturo yun Dapat lilisanin mo, nakalagay ho yan sa konstitusyon ng family code. Alam niyo ho ba yan? Kinuha nila yung nasa Biblia. Hindi nga alam ng mga nasa munisipyo, nasa Biblia yun Na dapat lilisanin mo talaga ang iyong ama at ina at kayo mamumuhay ng bukod. Pag sinabing bukod, nasaan ka? Mahirap po Kahit minsan nakabukod ng bahay compound, medyo okay pa ho yun. Pero mahirap din minsan. May mga sitwasyon na pinapalayas ng biyanan, aalis ka rin dyan, ganito. Ala kang magawa kasi hindi naman talaga sa iyo. Ginastosan mo yung bahay, alangan naman palutangin mo yung bahay mo. Hindi naman sa lupa. At kung ikaw naman ay may dignidad at integridad, wala ka naman dapat ipaglabang kasi alam mo talagang hindi sa iyo. Madali lang naman solusyonan. Pag hindi sa iyo, di umalis ka, lahat talagang magagawa, hindi sa iyo Makipagtalo ka, may laban ka. Pare-pareho pa kayong papangit. Totoo ho o hindi? This is the reality. Ba't ba ako napunta doon? Hindi naman madali talaga, Hindi madali. Pero the word rely, but sinabing rely on the love of God, and so we know and rely on the love of God has for us. Because God is love,
Whoever lives in love lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Everybody say, in this world, we are like... Ang hirap hong banggitin yan. Pwede mo pakibanggit natin. 1, 2, 3, go. In this world, we are like Jesus. Madali ho yung word na yon, yung sentence na yon. In this world, we are like Jesus. Ibig sabihin talagang dapat may magbago. Kasi ang nire-represent mo ay ang bugtong na anak ng Diyos na umibig at nagmahal at namatay sa krus ng Kalbaryo para lang baguhin ang buhay mo. Hindi lang para iligtas sa impyerno, kundi para baguhin ang buhay mo hanggang naririto ka sa mundo. Maging ilaw ka, asin ng sanlibutan. Madali ho ba yun? Hindi. Hindi ganun kadali yun. But in this world, we are like Jesus. If and only if, kung naintindihan natin nasa una at nagawa natin, whoever lives in love, lives in God, and God in them. This is how love is made complete. Everybody say, made complete. Kaya hindi ho po pwedeng ang relasyon ay mababaw eh. Kaya pinapalalim eh. Pati ng salita ng Diyos eh. Kasi hindi po pwedeng mababaw ang relasyon, mababaw ang pundasyon, dahil kapag nagkakaproblema na sa loob ng church, nagkakaproblema sa loob ng tahanan, nagkakaproblema sa kapatiran, minsan, madali tayo, alis na lang ako, lipat na lang ako, sorry ho, wala ho akong pinaparinggan. Pero yan ho yung nangyayari talaga. Alis na lang ako, lipat na lang ako sa ibang church. Mga kapatid, wala kayong matatagpong perfectong church. Hanggat kayo naririto sa lupa, there is no perfect church. The only perfect here is no other than Jesus. Wala ho eh. Wala. Magkakaiba ho tayo ng pinagmulan, magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba rin ho tayo ng pinag-aralan. Ang education matters. Whether we like it or not. Hindi minamaliit ang hindi nakapag-aral, but ang education matters. Whether we like it or not. Sa DSWD, pag ikay nagpunta doon, tinatanong lahat ng background para alam namin kausapin kung paano namin kakausapin. Kasi hindi po pwedeng iisipin, parang magulang lang. Hindi po pwedeng ikaw ay bilang magulang, iniisip mo, naintindihan ka ng anak mo, batay sa iyong sariling standard. Eh, hindi eh. Magkaiba ho eh. Andyan pa ho ba tayo? Sabi mo sa katabi niyo ho, huwag mong pilitin kung hindi pa pwede. Magkaiba ho talaga. So, we are like Jesus in this world. We are representing the Son of the living God. At mangyayari ho yun pag nakita ho yung totoong pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen? Kaya mayroon na tayong awit. Anong awit natin? In sunshine or rain, we will love just the same. We're a family that loves one another. Tama ho ba? Totoo ho bang pamilya tayo? Sigurado kayo dyan. Na nag-iibigan at nagmamahalan tunay. Hindi makakita lang ng konting pangit, na, hiwalay na tayo. Alahong ganun eh. May kanya-kanya din po tayong kalakasan at kahinaan. Sabi mo sa katabi mo, thank you. Dahil sa'yo, natututo ko magmahal. Totoo po yan. May kanya-kanya ho kasi tayong kahinaan at kalakasan. And we have to be thankful. Why? Eh kasi bahagi po ang ating kapatid sa paglago ng ating spiritual na buhay. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. So, the love of God changes us. Binabago ho tayo nito. At ang pinakamasarap, pag ang Diyos ang nagbabago and through His love, masakit man, pero alam mo kaya nangyayari, mahal ka ng Diyos. Hindi ho ba? Yun naman ang sabi ng Hebrews 12, di ba? Kapag kakaanak niya, kinokorek niya pag mahal niya. Pag hindi ka mahal, hindi ka itutuwid. Eh, iba ang Diyos. Kaya binanggit ng 1 Corinthians na ng verse 4, chapter 13, ng verse 4, God does not delight in evil. So, ayaw ng Diyos na ng mali eh. Pero, mayroong buffered ng pagmamahal. Very compassionate. Amen? Kaya nga ang tema natin ay passionate love. A call to passionate love. Pangatlo po, how the love of God
works in us. The love of God gives us confidence. Everybody say confidence. Balikan ho natin na 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. Naroon na po yung sagot. The one who fears is not made perfect in love. Bakit sinasabing walang takot sa tunay na pag-ibig? Sapagat ang tunay na pag-ibig ay naglalayo sa lahat ng uri ng takot. Sapagat ang takot ay may kaugnayan sa parusa. Ang tinutukoy po kasi dyan na fear ay yung fear na dumating yung time na tayo po ay ipunish ng Lord. Dumating yung time dahil alam natin hindi tayo perfecto, may mga kamalian tayo, may mga bagay ho tayong kahinaan, kaya tayo madalas lumalayo sa Diyos. Mali po yun eh. Dapat hindi tayo napapadaya sa demonyo eh. Dapat lang na ma-realize natin na nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, at dapat alam din natin paano humingi ng tawad sa Lord. Pero hindi para lumayo sa Diyos. Kasi pag lumalayo ka sa Diyos, trabaho na ng demonyo yun. Ina-accuse ka na. Ina-accuse ka na. And sometimes, ang accusation ay nanggagaling minsan sa mga taong mahal mo pa sa buhay. Mabigat yun. Pagka narinig mo sa mahal mo sa buhay na ganyan ba born again? Di ba? Masakit yung nakarinig ka ng mga salitang below the belt na. And paalala po, my beloved brothers and sisters, hindi naman tayo nagbabago ng buhay ng tao. Hindi ho. Trabaho ng Diyos yan, trabaho po ng Holy Spirit yan. Kaya wala kang karapatang i-judge ng tao at wala kang karapatang, ano tawag doon? Wala kang karapatang sunugin siya sa pamamagitan ng sarili mong dila. You know what I mean? Mahalaga maintindihan natin. Kaya yung iba lumalayo kasi ang pakiramdam nila, hindi naman ako karapat-dapat na ipapanis naman ako ng Lord, ganito. Ang sabi po riyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kaya ang Diyos, gusto niya maintindihan natin mabuti. Lumago tayo, sabi ni Pablo, mag-abound more and more ang inyong pag-ibig with knowledge and in all discernment, so that you may approve what is excellent. Kasi may mga pandaraya ang demonyo eh. Niloloko ka, ini-inject sa isipan mo, hindi ka nakarapat-dapat, huwag ka na magpatuloy, huminto ka na lang, alating mangyayari, ganito. Kaya yung iba humihinto. Pag huminto ka, tikolang Kristiyano sa loob ng pamilya, titiyakin ko sa inyo, wala nang dadaluyan ang Diyos sa loob ng pamilya niyo po. Kaya lang naman ang Diyos ay may ginagawa sa pamilya natin dahil may nagpapatuloy. Tama ho ang Acts 16:31 eh. Believe and you will be saved, you and your household. Kung kagaya ng jailer na merong kumilala. Kumilala jailer eh. So therefore, ano ang nangyari? Nagkaroon ng door of salvation ng pamilya ng jailer kasi kumilala siya. Kaya sabi ni Paul, believe and you will be saved, you and your household. Why? Because after that, ano ginawa ng jailer? Nagpalagay ng Bible study eh. Read the context. Kapag merong Kristiyanong nakakilala, hindi ibig sabihin automatic yun eh. Pero gumagawa ang Diyos ng kaparaanan para yung mga mahal mo sa buhay maabot. Amen? Kaya nga ho, mapalad ang mga nagpapabukas ng life group na hindi kinakahiya ang Diyos. Yung iba kaya nahihiya eh. Minsan kasi, talagang kailangan matawag ang pansin natin eh. Pastor, kaya hindi pa ako makapagpabukas kasi nakikita ng pamilya ko, umiinom pa ako. Siyempre, baka hindi nila mind. Kaya talaga ikaw dapat magkaroon ng realization. Magkaroon ng changes. Kaya sabi ka ina, ang pag-ibig ng Diyos nagbabago ng buhay. Para na sa gayon, walang accusation o walang condemnation. Sabi ng Romans 8:1, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero may kasunod po yun. To those who did not walk according to the flesh, but walk according to the Spirit. Walang condemnation kung lumalakad ka ayon sa Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon ng condemnation na ang puwang ng demonyo, ng kaaway sa buhay natin. Kasi alam niya, may ginagawa tayo. Pero kung walang magagawa ang kaaway. Amen? Kaya dapat may pagbabago sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos and at the same time, nagkakaroon tayo ng confidence. Wala na tayo sa punishment. Tayo po'y nilagpasan na natin ang parusang yan, sapagat tayo pong lahat ay pupunta mismo sa buhay na wala hanggan kasama ang Diyos. Amen?
Palakpakan natin ang Lord. Kung hanggang ngayon hindi mo kayang panaligan at panampalatayanan na ikaw ay ligtas at hindi ka pupunta ng impyerno, malaki problema mo, kapatid. Sayang ang pinupunta mo dito. Kung pag tinanong ka ngayon, ikaw ba'y siguradong pupunta ng langit at di impyerno? At bigla ka natingin sa itaas at nag-pray, malaki problema mo pag hindi mo kayang sagutin yan. Pakitanong nyo nga, huy, katabi nyo, naniniwala ka bang pupunta ka ng langit? O baliktarin natin na tanong, naniniwala ka bang hindi ka napupunta ng impyerno? Kung hindi ka talaga tumatanggap ng totohanan kay Jesus, kandidato ka, kapatid. Kandidato ka. At pag namatay ka, mabilis pa sa alas 4, naroon ka. Hindi mo pwede sabihin, kakaibiganin ko na lang si Satan. Akbayan ko na, papaypayan, mainit kasi sa impyerno. Yan ay mga kwentong ano lang yung kutsero Walang katotohanan yon. Gusto ko lang din po kayong i-inform. Wala pa ho si Satanas sa impyerno at this point of time. Mangyayari pa ho yan sa huling panahon on the final judgment. After the 1,000 years o ng millennial reign. Pag nangyari na yung the white throne judgment, after that, ang kasunod na ay ang final judgment ni Satan doon sa bottomless pit. Then the new heaven and new earth will come down. Kaya ho, baka mamaya yung iba nangangarap na nagpaplano na pag sila punta na impyerno, ito gagawin ko, gagawin mo. Mga kapatid, wag na kayong mangarap. Walang ano doon, walang lawyer din doon para ikaw isulba o isalba. Wala ho Pag napunta ka doon, permanente na yon, final. At hindi lang 1,000 years, not millions of years, hindi lang trillions of years, octillion years, hindi lang In eternity, forever. Kaya mahirap mapunta ng impyerno. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mangarap. Minsan ka lang nabuhay Anong sabi ni Solomon? Mabuti pa sa tao yun, hindi na ipinanganak. Kung mapapahamak lang din naman ang buhay mo. Mas mahirap pa, hindi ka nalang pinanganak. Anin mo, nabuhay ka sa mundong ito. Pagkatapos nung mamatay ka, impyerno, bagsak mo. Mainam, hindi ka nalang nag-exist. Amen? Mainam, hindi ka nalang nabuhay. Pupunta ka lang din pala na impyerno. Kahit na ranasan mo ang lahat ng luho sa mundo, pag namatay ka, wala ka namang kasama. Wala kahit ano. Wala. As in, wala. Tama si Job 1:21. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad rin akong babalik sa alabok. Amen? Pangapat and last but not the least. How the love of God works in us? The love of God empowers us. Everybody say, empowers us. Bakit? Paano nangyayari yun? 1 John 4:20-21. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. This is a command. This is not an option. This is a command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Ba't sinasabing the love of God empowers us? Yun yung sinasabi ko kanina Hindi ho madaling umibig ng mga tao na kasakit sa atin. But the love of God empowers us to do that. Pinapalakas tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na yon na marami hong inaayos sa buhay natin. Na tayo mismo tinutulungan niyang magmahal at umibig ng mga taong hindi rin naman ho talaga karapat dapat ibigin at mahalin. Pare-pareho lang din naman ho tayo nung unang hindi karapat dapat ibigin at mahalin ng Diyos. Amen? Naalala niyo po yung Amazing Grace na ang author ay isang, if I'm not mistaken, ay isang maniac. Tapos nang inaawit na niya, ano yung mga words na ginamit niya doon? That save a wretch like me. No? Isang buhay na wasak na wala na ipagmamalaki Pero inayos pa rin ng Lord. Imagine that, yung buhay na parang babasaging pinggan na mabagsak sa semyento, nagkalat na lang ang bubog at parang hindi imposible na maayos. Pero inayos pa rin ng Diyos. By His amazing love, by His amazing grace. The love of God empowers us. Ang pag-ibig ng Diyos ang tumutulong sa atin to love our brothers and our sisters. And we have to be thankful.
Kasi yung pag-ibig na yon, tumatrabaho sa buhay po natin. Napakahirap po mahalin ng kaaway. Imagine that, sabi natin, love your neighbor. Yun na nasa 10 Commandments. Amen? Amen? Pero in specific ni Jesus yun eh. Love your enemies. Di ba? In specific pang mabuti. Hindi kasi maintindihan yung the Decalogue eh. The Decalogue is the 10 Commandments. Binuo lang ni Jesus sa dalawa. The Golden Commandments na tinatawag. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Pero pagdating kay Jesus, hindi maintindihan ng tao mabuti yun. Kaya in-specific niya mabuti. Hindi ba sa neighbor lang eh. Kung hindi mo pa rin kayang mahalin ang kapitbahay mo, ang turo na niya, mas malalim pa. Love your enemies. Imagine that, Kaaway mo, yung sinisiraan ka, binabagsak ka, pinupulahan ka, talikuran, binabanatan ka, kahit wala kang sinasabi, hindi ka kumikibo. Pagkatapos, ipapaibig ng Diyos sa'yo. Ang bigat ho nun, Tingnan nyo nga ako sandali nasa kanan nyo. Kaliwa, pakisilip nyo lang po. Yan. Parang minsan, hirap mahalin yan pagka mayroong kakulangan, Yung mag-asawa, nagkakaproblema pa, yung pa kayo hindi mag-asawa. Hindi ho ba? Magkaibigan, churchmate, office mate, coffee mate. Hindi kasi may mga kaibigan sa kapihan eh. Coffee muna tayo. Doon ho sa Marilao, masarap pumunta eh. Sa isang doon. Kasi libre coffee, may patinapay pa sila. You can request, nung magpapayos ako ng sasakyan, sabi ho niya, Sir, kahit ho pumunta kayo ng 7:30, wala man ng problema. Kumpleto naman ho kami doon ng coffee at may tinapay naman ho. Sabi niya, ang galing nung kanilang di ba? Ang galing ng kanilang manager, ng kanilang teamwork, Pag pumasok ka, lahat ng makakasalubong mo, yumuyuko sa'yo at nag-good morning. Pag pumasok yung pinaka-manager, CEO, lahat iniisa-isa tao sa loob, pati yung kanyang mga tauhan, binabate, good morning. Isa, good morning. Tatanungin pa, kumain na po ba kayo? Nagkape na po ba kayo? Ang galing. Kaya ho sila ngayon na number 1 in Bulacan pagdating sa serbisyo eh. Hindi ho madaling gawin yon kapag alam mong kaaway mo yung naroroon. Baka salit na yumuko ka ano gagawin mo? Baka hindi mo alam may ganun ang ulo mo. Good morning. Parang mahirap Yung kumamay nga dito Kapag kakaalam mo yung papasok, kaya yung mga gatekeepers, bawal lang may kaaway Kapag yung mga gatekeepers may kaaway, nakakahiya naman ikaw sumisiksik sa gilid kasi padaan na yung kaaway mo. Tapos pag kumamay ka, may konting piga ka, utang mo. Walang ganun. Kaya paalala ko po sa mga live group, iwasan ng utangan. Pangit. Kasi pag may utangan, yung iba kaya hindi nagpapatuloy. Imagine that, kada kami mo, may konting piga ka ng kamay. May ibig ka sabihin, kapatid. Medyo... Dati naman, kinakamayan ako niyang pastor, simple lang. Ngayon, pag kumamay pastor, may 3 piga. Utang mo. Walang ganun. Hindi na nga babalik yun. Kaya mahirap talaga, may utangan mga magulat, mga kapatid, ako yung nagpapaalala. Hindi natin tinuro sa loob ng church yan. Diyan, tandaan niyo ba sa pera ang involved dyan, maraming nasira kahit magkakapatid pa sa laman. Kaya isa lang prinsipyo ng Biblia Kung magpapalabas ka ng pera, yung kahit hindi ibalik, okay lang. Paalala po yan. At mahirap din kapag ang pera na ang iyong business. May mga nagpa-counsel na sa akin ganyan Pastor, masama ba ganito? Alam niyo sa susunod, mapupuno ang puso niyo ng maraming sama ng loob at galit. Sabi nga isang kausap ko, Pastor, tinawagan ko po Siya po nakatulog, ako hindi. Sabi ko, bakit to? Sagot po niya kasi wala pa siyang pambayad. Ba't hindi kayo nakatulog? Kasi Pastor, kailangan ko na. Pero siya po nakatulog ng mahimbing. So, sino may problema ngayon? Ako po. Ba't ko po sinasabi ito? Sorry ako ay
nasa pulpit, pero kailangan ko itong banggitin sa inyo. Napakahalaga ho na maunawaan ng bawat isa ho sa atin na tumatrabaho ang pag-ibig ng Diyos, pero tayo bilang tao din naman, maglalagay din tayo ng limitations and boundaries para alam din natin hanggang saan tayo pwede at hindi. Dapat ganon. Mahirap kasi yung let go lang tayo ng let go, pagkatapos sa huli, ikaw na pala yung affected. Mahirap yun. Kaya mga kapatid, para gumanda ang relasyon din naman, mainam din nagsasabi ng totohanan. Sister, talagang wala ako ngayon, yung hinihiram mo, pero may iaabot ako sa iyo. Ito'y tulong ko lang sa iyo. Mas mainam pa ho yun. Andyan pa ho ba kayo? Kesa ho dun sa kayo, hindi makatulog, kayo galit na galit. Pag nakita ko ito sa church sa susunod, titiyakin ko makakarinig ito sa akin. Mahirap po yung ganun. Tapos nagla-live group, panin pa rin, yung mga may utang dyan, magbayad na. Nagla-live group ka magpaparinig kang ganun. Pangit yun. Kahit nga biro lang, pangit pa rin po yun. Kaya yung iba, nako-condemn. Hindi na lang ako atin kasi hindi pa rin ako makabayad. Imagine that na at stake yung salvation, yung kanyang pakikinig ng Word of God dahil lamang sa utang nangyayari sa ibaba. Sorry ho, hindi ko alam kung bakit iyan ay inilagay ng Holy Spirit in my heart para ho sabihin sa inyo. Iwasan nyo po yan. I-avoid nyo po yan. Sabi mo sa katabi mo, iwasan ang utangan. Kanan at kaliwa. Iwasan ang utangan. Mas masarap yung malaya, panatag ang puso, payapa isipan. Amen? Hindi yung ikaw hindi makatulog, ikaw nagkakasakit tuloy sa puso, ikaw nagkakasakit tuloy sa ano. Kasi naano ka affected ka naiinis ka na kaya po tiyakin natin walang ganon kasi mahirap Kailangan, binanggit niya, anyone who loves God must also love their brother and sister. But ganun pa man, vice versa, pag naman ikay ng utang, pakisabi sa katabi mo, bayaran mo naman. Sa kanan at sa kaliwa. Bayaran mo. Nangutang ka Hindi namang katwiran, sabi ni Pastor, anyone who loves God must also love their brother and sister. Hindi ibig sabihin minahal ka, kukonsintihin ka. Babalikan natin 1 Corinthians 13, 4-7, pagka ganon. Because love does not delight in evil. Kaya dapat free tayo dun So, my beloved brothers and sisters, the love of God empowers us. Ngayon, despite na, heto na, mas malala na, talagang hindi na maabot. Talagang ito ay, para bang, bagsak na to sa pamantayan Talagang ito, hindi na to approve sa Lord. Mamahalin mo pa rin Iibigin mo pa rin. And this is a command, not an option. Kaya masarap maging Kristiyano. Amen? Bakit? Kasi pag nagmamahal ka, less ang heart attack. Alam niyo ba yon? Less ang cancer, kasi hindi ka stress. Yung mga taong di nagmamahal, prone sa cancer, prone sa stress, prone sa heart attack, kasi nawawala yung love. Lagi kang nasa height Alam niyo ba yon? Scientifically speaking, kapag ikaw ay hindi stress at nagmamahal ka, ikaw pa rin, ang pabor pa rin nasa iyo Wala sa kanya. Amen? Amen. So, kung niloloko ka man niya, bahala siya. Maraming ganun di ba? Yung iba, kaya gusto natin magpaalala kay Sister Leah sa Finance Department Meron kasi isang info lang na nakarating sa atin. Siyempre, kasama sa nagbibilang. May utang pala sa kanya, nag-tights ng malaki. Sabi, pambira ito, nag-tights ng malaki, pagkatapos may utang sa akin, di binabayaran. Hindi ho po pwedeng ganun. My beloved brothers and sisters, dito sa Bulacan walang ganun. Amen? In Jesus' name. Kaya ako nagpapaalala, ayoko mangyari sa atin yung ganun. Pangit yun. Pangit yun. Hindi lahat na nagtatights ng malaki, ang ibig sabihin malaki ang pera. Alam niyo ba yun? Kanya-kanya ho tayo ng prinsipyo Ako, nagtatights, hindi ho based sa tinatanggap kong love gift.
Kapag doon mo titingnan, baka nga may problema ka, kapatid. At saka pangit na dahil doon, galit na galit ka ngayon. Nagbibilang ka. Bira, laki ng tithes niya. Tapos hindi binabayaran ng utang niya sa akin. Ano gagawin mo ngayon? Gigil na gigil ka. Ikaw ang hindi makapag-ano. Kaya yung mga nasa finance natin, hindi po pwedeng ganun yung puso at lalong hindi po pwedeng nagpapautang yung nasa finance department o whatsoever. Kasi ang mangyayari, yung mga tao mamimisinterpret natin. Meron niya iba, nagbibigay na ikapo. Yung pala, ano niya yun sa Lord? Commitment. Kasi meron siya inilalaban sa Lord. May binabargain siya. May prayer request siya. Gagawin niya ang lahat, pero may prayer request siya. Hindi natin alam behind the scene. Yung iba nga, may trabaho, hindi naman totoo nagtatights ng faithful eh. May work, may income, pero hindi naman totoo. Pag nag-tights, ito lang binibigay. Pag tinignan mo kung saan nagtatrabaho, we cannot mock God, we cannot deceive God. Not even the leadership. But church, at the end of the day, sa lahat ng kahinaang yan, alam ko ang pag-ibig ng Diyos ang magbabago sa buhay po natin. Amen? Dahil ang pinakamasarap, tama ang Biblia, God loves a cheerful giver. Yung hindi ka pinipilit, ang tithes, kuman yan, mandato yan, dapat mong ibigay. But at the end of the day, mahirap talaga yung nagbibigay ka ng masukal sa puso mo pa rin. Pinakamasarap pa rin nagbibigay ka kasi alam mo mahal mo ang Diyos at kaya mo ginagawa kasi nagmamahal ka sa Kanya. Hindi ka nagbibigay dahil kailangan lang, need lang kasi imomonitor ni pastor. No, amen? Dapat walang ganyang Kristiyano sa JIL Bulacan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat nagbibigay ka, may totoong pagmamahal. Hindi yan nagbibigay ka kasi napipilitan lang. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng bawat isa po sa atin. And it empowers us para magawa natin ang hindi natin magawa, maibig natin ang hindi kaibig-ibig, maabot natin ang hindi na maaari pang abutin, maunawaan natin mga taong parang hindi nakakauna-unawa. But because may pag-ibig ka ng Diyos, nagagawa mo lahat. Yun ang kaibahan. Kaya ho tayong lahat, from glory to glory, He changed us. It is because of His love. Kaya we have to be thankful. Ang pundasyon ng lahat ng ginawa ng Diyos ay ang Kanyang pag-ibig. Kasi kung di siya doon magmumula, hindi tayo papasang lahat. Yun ang pundasyong ginawa ng Diyos. Dito ako magsisimula. For God so loved the world. Tapos ang usapan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Sa harapan po ng Lord, ang pinakamasarap pa rin po, simple lang. Lahat ng ginagawa natin, ang maging batayan ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil yun ang ginawang batayan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Gusto kong balikan ang slide number 6, may I pasuyo sa ating PowerPoint. God is working in the progress while we are in the process. Slide number 6. God is working in the progress while we are in the process. Just bow your head please and close your eyes. Hallelujah, hallelujah. Alam po naming ikaw ay may ginagawa behind the scene. Bawat individual na mga anak mo tinuturuan mo po, O Diyos, paano mabubuhay at mamumuhay sa mundong itong punong-puno ng kawalan ng katarungan, punong-puno ng kawalan ng patas, punong-puno ng mapanirang lipunan,
mga pusong corrupt sa kabutihan na meron ka. Mga pusong corrupt sa panuntunan at pamantayan na meron ka, O Diyos. Pero alam po namin, nasa proseso po kami para harapin namin ang lahat ng ito. Habang ikaw ay nasa progresibong pagkilos at paggalaw. Bagamat tinapos mo na nung una pa man, pero alam po namin kami, inaalalayan mo makarating kung saan mo nais makarating ang aming buhay pananampalatayang may kakibat na pag-ibig at pagmamahal. Yes, O Lord. Shakarakaya Barabakandarakaya. This morning, this is my prayer, Lord, and my earnest prayer. Let your love flow in our midst. Let your love flow in our midst, Lord. Fill our hearts, Lord, with your love that cannot be broken. Yes, O Jesus. I want to sing until I am lost in your love, till I am found in your presence, worshiping before your throne. Fill me with your spirit, entering into your flow. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you to know. I want to sing. I want to sing until I'm lost in your love. Until I am lost in your love. Till I am found in your presence. Till I'm found in your presence. Worshipping before your throne. Worshipping before your throne. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Entering into your flow. Entering into your flow. How precious this moment, O God. How precious this moment. Lord, I want you to know. Lord, I want you to know. It's you who have won my heart. It's you. You have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. Comforted me like a friend. Your friend, oh God. Your friend. Your love surrounded me from the start. Surrounded me from the start. I'll never want to be apart. Never want to be apart From you ever again. From you ever. It's you who have won my heart. Come on, church. Declare it. Tell him. It's you. You who have won my heart. Taken me into your arms. You comforted me like a friend. You comforted me like a friend. Your friend.
again. It's you who have won my heart. It's you who have won my heart, taken me into your arms. You comforted me like a friend. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Maaari pong ang iba sa atin na narito ngayon ay sugatan dahilan po sa mga salitang narinig natin sa ating pamilya. Sa mga taong inaasahan po natin makakaunawa sa atin, na minsan ay hindi rin naman po nila alam na sila'y nakakasugat din pala ng ating mga puso. Marami hong pagkakataong tayo sugatan sa bawat sitwasyon, pero dahil sa pag-ibig po ng Diyos, I believe, kaya ho nating pagtagumpayinan ang lahat. Tuturuan at tuturuan tayo ng Diyos na makarating sa isang sitwasyon, level ng ating spiritual na buhay, na kaya ho nating umibig at magmahal, maging na mga taong nakasakit na higit sa ating mga puso. Father, I pray, let your healing flow in our midst, Lord. Let your healing flow in our midst, O God. Let your healing flow, O God. Touch everyone's heart, O Lord. Restore and heal every broken spirit. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandara. Kung ang feeling nyo po na pagkaisahan kayo, ang feeling nyo po na iwan kayo sa ere, ang feeling nyo po wala ng mga taong totoo naging matapat sa inyo. Pero totoo po may Diyos na totoong nagmamahal at umiibig ho sa bawat isa po sa atin. And we can overcome everything in our lives through His love, by His love. Shakarakaya barabakandarakaya barabak. Shakarakaya barabakandarakaya. Shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakarakaya barabakandarakaya barabakande. Shakaya ya barabakandarakaya barabakande. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Heal the Lord. Heal the broken heart. Heal the broken spirit. Oh, sharara barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya ya barabakandarakaya. Oh God, sweep this place, Lord. Sweep this place with your awesome power, with your awesome love, with your awesome love, oh God. It's you who have won
start. I never want to be apart from you ever again. From the very start, from the very beginning until the end, the promise of God, I will never leave you nor forsake you. I will be with you until the very end of this age. Secured po kayo sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Secured po kayo sa lahat ng laban dahil kasama niyo po ang Diyos. Iiwanan kayo ng lahat pero hindi ng Diyos. Mawawala ang lahat pero hindi ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Though the mountains be removed and the hills be shaken, but His unfailing love for you will never be shaken. His unfailing love for you will never be shaken, nor His covenant of peace. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya Shakarakaya Barabakandarakaya Shakarakaya Barabakandarakaya. Pagalingin mo po, O Diyos, ang pinakamalalim na bahagi ng puso at kaluluwa at espiritu ng iyong mga anak ngayong umagang ito, O Diyos. Abutin ang iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay muling magumapaw, bumalot, at patuloy, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa sa amin ay pumuno. At patuloy, Panginoon, na ang lahat ng kahinaan ay tanggalin mo at palitan ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal. Pag-ibig na pagmamahal that will cause us, O God, to be more than conqueror, O God. In the name of Jesus. 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 Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Inaangkin po namin isa man sa mga anak mo ay hindi pa na matitinag, mananatiling nakatayo at matatapos, Panginoon, ng finish line na inilagay mo sa aming unahan. Maraming po salamat. We claim the victory, O God, even the benefits of the cross of Calvary. Yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, even the benefits of the cross of Calvary, O God, which is the results, O God, of your amazing grace and love for us, O God, for the whole humanity. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, maraming po salamat. Let there be an open heaven. And continue, Lord, to pour out your blessings, O God, to each and every one of us, O God, together with our loved ones, O God, with our family, Lord, even, Lord, with our extended family, O God. Hayaan mong patuloy na ang iyong pag-ibig at pagmamahal at kahabagan ay umabot sa kanilang mga buhay. Open the door of the salvation, O God. Open the door of salvation upon them, Lord, upon their lives, O God. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming po salamat. Inangkin po namin anumang panalangin ng iyong mga anak, kinatagpo mo na, tinugon mo na, at naniniwala po kami ang patuloy, Panginoon, na pagpapala ng krus ng Kalbaryo mararanasan ng bawat isa sa amin, maging ang benepisyo ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa lahat ng magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Amen.